Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, bistado na si Po. Nako, Anggara sumabog na, binasag ang Senado at Kongreso. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na nga, simulan na po natin pakinggan at panoorin at bigyan ng komento to. Ito po. Grace po, designated tagapagtanggol ka ba ng BICAM? Nakikita mo ba? Alam mo, Grace po, dalawa lang yan eh. Bakit siya yung tanggol ng tanggol? Tapos yung pagtatanggol niya naman, malayo sa hulog, no? Siguro tawa lang ng tawa si Martin tsaka si Saldi ko ngayon. Alam naman natin lahat, no? Huwag na tayo magkunwarian. Ayon po kay Vice President Sara Duterte, ang may control po ng budget ng Pilipinas, hindi lang po ito ng Kongreso, ang may control po ng budget ng Pilipinas ay walang iba kundi si Martin at si Saldico. Minsan nakakatawa si Grace po, no? Dalawa lang yung nakikita natin dyan. Yung kumbaga gusto niya magpa-impress na siya yung may papel talaga, no? Kaya alam naman natin lahat na kayong mga senador, sumunod lang kayo kay Martin eh. Yan na rin yung budget. What Martin gets, what Martin wants, Martin gets. Pero kanino namumuhi ngayon? Namumuhi ngayon dito kay Grace po. Dahil siya yung naging designated na tagapagpaliwanag. Kahit walang tagapagtanggol ng mga kinakong ninyo sa BICAM. Ang ganda ng trabaho mo, Grace po, no? Tagapagtanggol ka ng mga kinatkong. Sa'yo ngayon yung nagagalit yung tao. No? Sa'yo nagagalit. Hindi. Pero yung mga totoong may control ng budget, pakuya-kuya-kuy lang. Alam na, mas naniniwala kami kaya tama naman yun, nabiyayaan siya. Pero ibig sabihin, iba po yung nabiyayaan lang, iba talaga yung nagkamal, di ba? Ito, kumbaga, buto lang yan eh. Buto lang yung hinagi sa kanila eh. Pinagtanggol na lahat. So yan mga kababayan, dahil nga po dito sa pagtatanggol ni Senator Grace po, no, dito sa ayuda budget yan ng Kongreso, ang lumalabas tuloy ngayon mga kababayan, bayaran po ang Senado. Dahil hinatian po sila, approve agad eh, di ba? O hinatian po sila ng 5 billion. No question sa us. Okay, approve. Nako. Ang lumalabas tuloy ngayon, mukhang pera kayo. Bayaran kayo dyan sa Senado. Yun po ang lumalabas ngayon sa kayo mga kababayan, ano pa bang iisipin ninyo na iba, di ba? Kung di yan lang. Dahil nung una question nila yung akap na yan. Because it is an insertion, no? Pero bakit ngayon napaka-smooth na nila? Dahil ba nabayaran kayo? Yan po. Samantalang yung mga totoong nagkakamal, yung totoong mayroong control, dehin bokiki. Sanay na may nagtatanggol sa kanya. Alam nyo, okay lang yun na sa Kongreso, sa House of Representatives. Talagang yan, kada salita ni Martin, yung grabe magsipalakpak yung mga Grabe magsipalakpak eh. Hanggang ba naman sa Senado, Martin, meron kang mga alagad? No? Alagad. Grabe, okay lang kung alagad ka ng senador eh. Alagad ka pa ng congressman eh. Never pa po nangyari. Nasa buong kasaysayan ng Senado at HOR na mayroong sunod-sunuran ng mga senador dito sa Speaker of the House. Kahit po yung mga makakapangyarihan na nakilala kong Speaker of the House katulad ni Ramon Mitra at ni Jody Binesia. Ngayon lang po ako nakakita ng mga Senado na palasuko. Kaya po palitan natin yung mga yan. Huwag po nating iboto yung mga susuko lang din kay Martin balang araw. Ayan mga kababayan, approve ba sa inyo yung sinasabi ni Sir Badong Arateles na huwag na po tayong boboto, no? Diyan sa mga congressman or kongreso or senatongs pala na maaaring maging tauhan lang ni Martin Romualdez pagdating ng panahon. Talagang ako approve na approve yan mga kababayan sapagkat
para makabawi naman yung ordinaryong Pilipino. Mahirap naman kung hanggang pag, 'di ba? Ito na yung chance natin eh. Chance na po natin baguhin ulit, no? Itong mga nakaupo diyan. Huwag na po tayong bumoto ng kokontrolin lang. Nakakahiya po, no? Correct kayo dyan. Kita ko rito, malamang napangakuan niya ng posisyon after ng career. Opo, may pinag-uusapan na po ngayon na after ng 2025, willing siyang tumanggap ng cabinet position. Akalain mo nga naman, no? Wala ka halos silbi sa loob ng 6 na ilang dekada ng senador yan. Okay. Alam niyo po si Grace po, nung bago po sa politika yan, puta pang presidentiable yan, di ba? Ang tataas na rating yan. Pang president yan, kaya nga tumakbong president yan. Unti-unti, ang tao kasi, no? May mga tao, lalo na yung, yan, anak. Eto kasi yun mga kabayan, na-link po kasi ito, no? Si Grace po, no? Doon sa mga oligarko. Nung panahon po ni Tatay Digong, yung mga tao talagang galit na galit sa mga oligarchs. Paano itong si Grace po? Aba, kasi may mga pictures na kasama itong mga bigating kalaban ni dating Pangulong Duterte ng mga oligarchs. No? Kaya doon, medyo humiwalay or umatras yung taong bayan. Dito po kaya dumistansya, yan. Kay Senator Grace po yung taong bayan. No? Dahil po dyan sa naging lamat ni Senator Grace po patungkol po dyan sa mga oligarchs. Anak ng artista, sikat, pangalan, anak ni FPJ po, tapos anak ni Susan Roses, kapatid ni BBM, chismis lang. Chismis lang. Naririnig ko yan nung bata ko eh. Yung anak, ang kwento nga ng nanay ko, hindi pa to eh, yung mas bata. Yung, ang pangalan, Cheryl Cruz pa, Cheryl Cruz. Yan si Cheryl Cruz, kapatid yan ni Bongbong kasi asawa ni Marcos. Yan, mga chismis nung araw. Pinaampun lang kunwari. Yung pala, si Grace po pala. Anyways. Alam nyo po, merong mga tao na sa bigla. Kaya pala mga kababayan, baka lukso ng dugo ito. Diba? Lukso ng dugo, kaya mas pinapaboran ni Grace po itong mga ginagawa ni Romualdez at ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi magkapatid pala. Yan pala ha. Di umano. Yan. Ang chismis mga kababayan. Magkapatid pala itong si Senator Grace po at si PBBM. Nako. Malaking yan ha. Malaking question mark yan mga kababayan. Sikat. Parang si Tulpo. Puta na kapapanahal yan. Ano yan, di ba? Ano tayo? Anong tawag yan? Yung magsisinungaling, anong test yun? Mahilig yan. Lie detector test. Mael yan si Tulpo nung bago, sikat na sikat. Ngayon, Dehin Bukiki na rin. Dahil nga sa loto, nabusalan eh. Ganyan po, sa mga hindi po nakaalala ng kasikatan ni Grace po, ganyan po siya kasikat. Lie detector. Oy, mga... Ganyan po kasi. Teka lang, putulin lang po natin mga kababayan, no? Saglit lang po ito. Kasi, napapag-usapan na rin natin ang tulpo. Wag naman po tayong pabudol ulit, no? Isa pang tulpo o 2 tulpo. Sa Senado. No? Baka magkaroon na lang ng bayaran dyan. Di ba? Pera-pera lang po ang mga tulpo. Sa totoo lang, yung mga dating supporters niya, no? Mismo nagsasabi na pera-pera lang po ang mga tulpo. Dahil nga po, dyan sa ginawa nila na investigasyon or ni Tulpo, no? Senator Tulpo, dyan sa loto. Gigil ang taong bayan dyan Biglang in-stop. Lumabas pa yung balitang na naabusalan. Yung 1 billion. Okay, di ba? Mag-ano na po tayo. Let us just be careful, mga kababayan. And be, wise, kung baga. Sikat si Grace po noon. Kaya nga tumakbong presidente yan Talo Okay. Alam mo, naaawa ko kay Grace po. Halatang halata naman na ini-enjoy niya yung moment niya. No? Halatang halata na
lahat ng kapalpakan ng BICAM, alam na alam ng tao, hindi pa siya yung dating chairman ng Finance Committee. Dati kasi last year ang chairman si Angara pa. Hindi po ganyan ka-epal si Angara. Ngayon siya ang sumasagot ng lahat eh. Bakit zero yung budget ng PhilHealth? Talaga, utak mo yan? Grace mo, ikaw ang nakaisip na i-zero yung budget ng PhilHealth? Ikaw ang nasunod, Grace mo? Sa Ito mga kaubanan ang parang nakikita natin dyan. Medyo yung analysis natin, no? Kasi ganito pong nangyayari ngayon, no? Ngayon sinero po nila yung subsidy ng ng PhilHealth. Tapos ngayon, para magmukhang bida ang administrasyong ito, yun, lumabas po sa balita mga kababayan, kani-kanina lang, no, na si President Bongbong Marcos Jr. ay may eveveto dyan sa proposed budget na yan. At ang kumakalat na balita ngayon, no, ay dyan sa PhilHealth, no, mukhang ibabalik yung subsidiya. Naging naging bida, kumbaga. Ang kinalabasan tuloy nito, drama-drama na ulit, no? Political drama ba ito? To make them good, no? Sa mata ng taong bayan. Yes. Kasi ngayon, mga kababayan, yung mga PhilHealth contributors talagang gigil na gigil, no? Pag yan, ibinalik po ni President Bongbong Marcos Jr. Edi tuwang-tuwa na naman tayo. Yes, binalik. Para talaga sa Pilipino si President Bongbong Marcos Jr. Ang hindi natin alam, no? Sa likod pala ng lahat ng ito ay isang drama lang. Diba? Drama lang pala ang lahat ng ito. Dahil kung tutuusin, hindi na nila kailangan i-zero yan eh. Ha? Bakit i-zero pa nila? Bakit i-zero pa nila? Para nga ibeto at what? Maging bida ang administrasyong ito. Yun po ang nakikita ko mga kababayan. Budget ng Pilipinas, ikaw? Iba po yung epal, iba po yung totoo. Alam nyo kung sino po. Re-real talk na natin. Nasabi na po ni BP Sara yan. Ang may control ng budget ng Pilipinas, 2 tao. Naroon sa BICAM. Si Saldico at siyempre si Martin Romualdez. Ngayon po, nakita natin mas kapanipaniwala. Si Grace po. Pa lang po yan. Sa tingin nyo ba ka? Dati na pong nagkakaltas at nagdadagdag yung BICAM. Ngayon lang naman yan si Grace po naging chairman. Pero, natutuwa siyempre si Martin tsaka si Saldico wala na silang pakialam. Sanay na sila. Wala kaming pakialam dyan. Basta kami mamimigay ng ayuda. Di ba? Ano po ang sabi ni Grace po? Paano niya pinagtatanggol? Pinagtatanggol niya po eh. Pinagtatanggol niya itong kinaltas zero ang PhilHealth. Kaya lang wala sa hulog yung pagtatanggol ni Grace po. Ano yung sinabi niya? Bakit sinero yung PhilHealth? Ang sabi ni Grace po, para daw magtanda o bigyan ng leksyon. Bibigyan mo ng leksyon? Teacher ka ba? Ba't bibigyan mo ng leksyon yung teacher? Ang tanong nga dyan mga kababayan, bakit ngayon? Bakit ngayon lang? Sa panahon ngayon na puro pamimigay ng ayuda. Diba? Dati naman yung, sabihin na natin, dati pa, panahon pa ni dating Pangulong Duterte, malaki na talaga ang pondo ng PhilHealth. Bakit hindi zinero yung subsidy dyan? Diba? Last year, di ba malaki na yan? Last year pa, malaki na po yan. Bakit hindi ninyo zinero yung subsidy? Bakit ngayon? Kasi nga, drama lang po ito mga kababayan. Yan ang paniniwala ko. Drama lang po ito para pasakayin ang taong bayan, no? Na ops. Talagang napakasama ng Kongreso, ng mga senators. Tinanggal ang subsidiya ng PhilHealth. Here comes the President, mga kababayan. Beneto, ibinalik yung subsidy ng PhilHealth. Palakpakan po natin. Sino ang bida? Yung administrasyon. Para kumbaga, pampalubag loob. Pambawi sa kanilang mga ginagawang kalokohan.
Pero hindi nyo po mauuto, hindi nyo po maluloko ang taong bayan. Alam na po yun ng taong bayan na nagdadrama lang kayo. Diba? Pinaiinit nyo lang ang ulo ng taong bayan, pero at the whole story is all drama. Diba? O yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon patungkol po sa video nito? I-comment lang po sa baba. No? Para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.